Hmm. Ayan. So, sino po dito yung nakakaranas na pag sinabi ng client niya, wala akong pera eh. Next time na lang. Ang sasabihin mo naman, okay, sige. Okay. So, pag ganun, wala na, sayang na yung client. Alam mo ba yung mga top mentors natin, since alam nila yung mga sasabihin ng mga prospect nila, nako-convert pa rin nila. Kasi yung iba, lalo kapag ikaw po, first time, no? Tapos sasabihin ka ng kakilala mo, ano yan eh, pyramiding yan, scam yan, di ba? Networking ba yan? Ay, okay. Kapag ganun ang sinasabi ng mga client mo, ikaw naman, ang iisipin mo agad, negative. Napaka-negative talaga to. Eh kung ka-chat mo siya sa inbox mo, sa Facebook mo, baka mamaya blinak mo na. Dahil lang pagkasabi niya ng ganon. Okay? So ngayon, ang ituturo po natin ngayon is paano mo i-handle yung mga ganong objection. And for me, kapag may magsasabi po na sa akin ng ganon, buying signal siya. Okay? But buying signal? Kasi sinasabi na ng prospect mo yung pinaka-concern niya. Kailangan mo lang maitama, okay, ma-educate siya pagdating sa negosyo natin. Kaya siya naku-convert yung negative into positive. Okay? So yun po yung ating topic right now. Paano mo i-convert yung prospect mo, client mo, na feeling mo negative? Ayan. So yun po yung topic natin. Hoping guys no na walang matutulog. Okay, gising na gising. So yun, start po natin. Ayun, sabi ni Mentor Ed, no? Madalas walang pera ang dahilan. So sabi ni Ma'am Sheila Gado, ayan, inaabangan ko to every week. Okay? So si Mentor Ruel naman is I am excited. Ayan, si Mentor Anita, I am excited. Okay guys, start na natin. So sa mga business partners naman natin na wala pa dito, habol na lang or panoorin po nila yung recorded na live natin. Okay? Okay, nakikita na po ba yung aking screen, mga mentors? Pa-type naman po ng 2 if nakikita mo po yung aking screen. Ayun. Okay, thank you so much kay Mentor Grace, Mentor Christina, and Mentor and Mentor Jocelyn. Okay. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, yan. So my name is J. Martraton and full-time ko na pong ginagawa yung ganitong business. Quick background lang po is dati po akong employee, then nakita ko po ang I Am Worldwide through internet. Okay? And sa mga mentors ko po, sila Mentor Shane, Mentor Kinix, and Mentor Precious Grace Capili. So, ito po is ginagawa ko na siyang full-time. So, ang pinakaano natin is agent of hope. Yan. Gusto natin na yung mga tao, matulungan natin kumita sa negosyo natin. And at the same time, through health, opportunity, prosperity for everyone. Okay, so yun po yung pinaka tagline natin, agent of hope. Okay? So start na po natin yung ating training. Hoping guys na walang matutulog, okay? And sa mga ano po, sa may mga key takeaway, ibig sabihin, meron naging impart yung topic natin, pwede mo po bang i-comment down sa ating inbox kung ano yung naging impart sa'yo dito sa training. So parang mabasa ko din yung mga iba't ibang mga comments and during presentation natin. Okay? So our topic is handling objection. Ayan. Excited na po bang lahat? Kasi ako excited na akong ibagsak to. Ayun, sa mga nandito po sa ating page, si Mentor Felisa. Yan, tinatag niya po yung kanyang mga leaders, mga members. Si Mentor Lee.
Yan, tatag din ng kanyang mga members, si Mentor Elizabeth, no? Watching from sa ating Facebook Live, si Mentor Charito. Yan. Okay. So, paano nga ba mag-handle ng objection? Sabi dito, I think yung iba dito, nakakaranas ng rejection. Normal lang po yan. Okay? Kapag gusto mo pong, kung ayaw mong ma-reject, ito mga mentors ha, kung ayaw mong ma-reject sa negosyo natin, huwag kang mag-invite. Okay? Kasi kung wala kang invite, wala talagang rejection. Okay? Pero kung nag-i-invite ka, okay, nag-share ka ng ating product opportunity, normal lang po yung rejection. Lagi mo pong tatandaan yan. Even yung mga top mentors natin na kumikita na po ng malaki, may magandang resulta na, nare-reject pa din. Okay, so normal lang po yun. Sabi dito, rejection doesn't mean aren't good enough. It means that other person fail to notice what you have to offer. Okay, yun po yung rejection. And sabi dito, an objection is not a rejection. It is simply a request. Okay? For more information. Ibig sabihin, pag nagsabi pala sa'yo ng prospect mo or client mo, nung objection niya, ang kailangan niya pa is dagdag information. Okay? Kaya kung maririnig nyo mamaya yung iba't ibang mga objection natin, doon mo malalaman kung paano mo i-handle yon. Okay? Bigyan mo pa ng information yung client mo and bigyan mo pa ng idea, i-educate mo pa siya. Okay? So, meron tayong 8 rules paano magsagot ng objection. Ready na po ba yung ating 8 rules? Kung ikaw nandito sa Zoom na to or nanonood sa Facebook Live, maganda ma-take down notes mo tong 8 rules na to. At kabisaduhin mo to. At hindi mo lang siya kabisaduhin, kundi isa puso mo siya. Para kahit nasaan ka, okay, napakadali na lang mam-prospect. Okay? Hindi ka natatablan nung drama. Yan. Okay. So number 1, ang number 1 po natin is never argue. Okay, yun po yung number 1 na rule. Never argue. Huwag kang mag-aksaya ng oras, makipagtalo sa prospect mo na super negative. Okay, sino po dito yung mga client na na-experience niya na sobrang negative? Okay, meron ba dito sa ating Zoom yung prinesentan mo, di ba? Tapos shinaran mo, sobrang negative talaga. So huwag kang mag-aaksaya ng oras doon para makipagtalo. Okay, yung negative or hindi interesado. Wala naman kasing nananalo sa pakikipagtalo. Agree po ba? Kung tingin mong hindi qualified ang prospect na kausap mo, simply reject them in your business. Oy, grabe no? Yung ikaw na yung nagre-reject doon sa prospect. Okay? Sabihin mo lang, example, pangalan niya is Ben. Ben, mukhang hindi ikaw yung tipo ng hinahanap namin para sa opportunity na to. Thank you for your time. Okay? So, pwedeng i-reject mo na agad kung talagang ayaw niyang makinig sa'yo, kahit bigyan mo pa siya ng kahit anong idea, pero talagang negative, huwag kang makipagtalo na. Huwag mo nang sayangin yung oras mo. Okay? Marami pang prospect na iba. Okay, sabi dito, spend your time sorting and talking to qualified prospect. Wala kang kailangan sayangin na oras para makipagtalo. This is a sorting business. Ang hinahanap mo lang ay yung tamang tao para sa negosyo mo or business mo. Okay, so yun po yung rule number 1. Kaya kung meron kang kinakaharap ngayon or soon, okay, talagang super negative, hindi interested, huwag mo nang sayangin yung oras mo. Okay? Number 2, never convince. Ito yung madalas ginagawa po ng mga bago. Dahil gusto nilang kumita. Yan. Gusto nilang mag-give me 5, mag-just for you. Kasi napresentan sila ng marketing plan, baliw na baliw. Di ba? Ang ginagawa nila, nagko-convince na sila ng nagko-convince para mapasali nila yung prospect. Okay? So dito, rule number 2, wag na wag mong gagawin ang mag-convince. Never convince. Kung mataas ang belief level mo, at kung naniniwala ka talagang makakatulong sa prospect mo ang product
at opportunity mo, hindi mo kailangan na mag-convince o mag-hard sell o mang-hype, di ba? Mga amateur lang ang nagko-convince dahil hindi pa ganoon kataas yung belief nila sa sarili nila, sa product at sa business. Okay? Ine-exaggerate nila. Yan, nilalakihan nila ang claim at minsan nagsisinungaling pa, okay, para lang sumali yung prospect. Remember, ang trabaho mo lang naman talaga ay maibigay ang sapat na information na kailangan ng prospect mo para makapag-decide siya or sila sa sarili nila kung tama ba sa kanila ang opportunity na ino-offer mo. Okay? Kapag present mo yung ating business, di ba napakaganda na yung product natin? Sino po dito yung 101% yung paniniwala niya sa product pa lang natin? Barley. Ako talaga 101% yung belief. Yan, nagtaas ng kamay si Mentor Anita, no? 101% yung belief system, yung tiwala ko sa product. And at the same time, yung opportunity, yung marketing plan, wala nang question kasi yung pangarap na sinasabi natin na supercar, sports car, okay, mga house and lot, tapos yung malaking savings, income, nangyayari na po sa IM Worldwide. Kailangan mo lang ipakita sa prospect mo. Okay? Hindi mo na kailangan mang-hype pa, mang-exaggerate. So sa atin, hindi na natin ginagawa yon. Tama ba? So never convince. Ang sasabihin mo lang, okay, present mo na yung product, present mo yung opportunity, and tatanungin mo kung nagustuhan niya or interested siya doon. So may mga closing technique naman tayo at closing the deal na mga training. Okay? And number 3, never assume negativity. Okay? Kung ikaw po is bago pa lang dito sa ganitong business, okay, 1 month to 6 months ka pa lang sa pagne-network, syempre, ang lagi mong iisipin, kapag nagpro-prospect ka, titignan mo yung, di ba, sino po dito yung may prospect list? Yung sabi ni mentor na magsulat ka ng 150 names. Ngayon, wala kang maisulat kasi nag-a-assume ka na negative. Ang sasabihin mo, ay, hindi sasali to eh. Ano to, sobrang busy, tsaka mayaman na to. O hindi mo na kayo nilista. Negative, okay? Tapos, ito. Ano to? Ma-negative to eh. Maraming sasabihin to sa akin, ganyan-ganyan. Di ba? So, nag-a-assume ka ngayon ng negative. So, wala ka ngayon ma-prospect. Di ba? So, dito, rule number 3, never assume negativity. Madalas yung mga objection na maitatanong sa'yo ay mga sincere na concern. Hindi porket may objection ang isang prospect, ibig sabihin ay negative na siya. Always dig deeper sa mga objection na itatanong sa'yo. Alamin mong maigi kung yung tunay na concern nila para mas maunawaan mo kung paano mo ma-handle o masasagot yung objection na yon. Example, nagsabi sa'yo ng client mo na, ay wala akong pera eh. Tsaka na lang bro. Yeah? Ngayon, nag-assume ka agad ng negative na, sige, wala talaga siyang pera eh. Pero pagdating sa pag-handle ng objection, ang lagi naming ginagawa, tinatanong namin kung bakit walang pera. Ngayon, sasabihin niya pa yung pinakamalalim niyang dahilan, bakit wala siyang pera. Ngayon, dun mo maunawaan kung sincere ba talaga yung kanyang concern, kasi yun ang bibigyan mong solusyon. At pag binigyan mo ng solusyon yon, yung problema niya na wala siyang pera kasi nagastos niya sa ganito, kasi wala siyang nasa-save, kasi marami siyang gastusin, bayarin, okay, walang naiipon, sagad pa, may utang pa, may loan pa, kaya wala siyang pera. Okay, ngayon, bibigyan mo siya ng idea. Yun po yung pag-handle ng objection. Okay, mamaya itatopic po natin yon. So, ito po yung never assume negativity. Number 4, always be the one asking. Yan. Ikaw ang kailangan na mag-control ng pag-uusap mo ng iyong prospect. Use question para magawa mo ito. Be a leader. At i-lead mo ang prospect mo para makita at ma-realize niya ng maigi kung ano yung maitutulong at benefit ng opportunity mo para sa kanya. But most importantly, always maintain your power and posture by being the one who's asking the question. Example, mamaya itatopic natin yon. Bibigyan ko kayo ng mga iba't ibang mga example. Okay? Example, sinabi sa'yo,
focus muna tayo dun sa objection na wala akong pera. Ngayon, pag sinabi ng prospect mo na wala akong pera, ngayon, always be the one asking. Di ba, ang ginawa ko kanina, bakit wala kang pera, bro? Ngayon, sasabihin niya ngayon, yung pinaka dahilan niya. So, andun yung tinatawag na always be the one asking. Ngayon, pag nagtanong siya ng question, tanungin mo ulit ng isa pang question sa kanya para bumalik sa iyo yung posture. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Okay? Ito lang yung iba't ibang mga roles natin. Rule number 5, always listen carefully. Ito yung pinakamadaling role pagdating sa pag-handle ng objection. Yung makinig. Okay? Karamihan kasi sa mga nagsumasali sa ganitong business, okay, network, ang gusto nila, sila lang lagi nagre-present. Okay, kahit hindi na kailangan ng prospect, salita pa rin sila ng salita. Okay, hindi ko ma-i-deny yun kasi ganun po ako dati. Ayan. Ganun po ako dati, yung salita ako ng salita para nagiging pushy na ako, di ba? Talagang yung ginagawa ko is nagko-convince na talaga. Pero ito pala yung pinaka-important sa lahat at pinakamadaling gawin sa lahat, yung makinig. Okay, sabi dito, ito ang isa sa pinaka-importante sa lahat. I'm sure alam mo na to kung binasa mo yung maigi yung sponsor more downlines kasi meron tayong tinatawag na ebook. Tapos, say as little as possible. Ang pinakatrabaho mo ay magtanong at makinig. Example, kanina sabi niya wala akong pera. Ngayon, tinanong ko siya bakit wala siyang pera. Yan, pumasok yung number 4 na role, always be the one asking. Tapos susunod po yung role number 5. Pinakinggan kong mabuti. At ang sabi niya, ang dami ko kasing utang eh. Ang dami kong loan. At sinabi niya pa, marami kasing gastusin. Tuloy-tuloy yung bills. Kulang yung kinikita. Yung mga yon, talagang papakinggan mo siyang mabuti. Kasi, ikaw na yung mag-a-advise at mag-e-educate sa kanya paano, ikaw na yung magbibigay ng solution sa kanya. Okay, pag nabigyan mo ng solution yon, then, madali mong na-handle yung objection. Okay? So, magtanong at makinig. Next natin, number 7. Always tell your prospect what to do next. Ayan. Ang mga qualified na prospect, naghahanap yan ng leader na magga-guide sa kanila. Lagi mo silang gagabayan o gabayan sa kung ano-ano yung mga gagawin nila. Kapag may kinakausap pang prospect, lagi kong ginagamit yung mga linyang tulad ng ito yung susunod na gagawin mo. Example, nag-pay in na siya, ito yung mga susunod na gagawin natin. Okay, prospecting, inviting, 'di ba? Kapag nag-join ka, ilan yung kakausapin natin? Ito yung next na gagawin natin. 'Di ba? Doon pa lang nare-realize na gina-guide mo na siya. Okay? I-guide mo ng mabuti ang prospect mo sa proseso kung paano sila makakapagsimula para maging madali para sa kanila ang pagsisimula ng kanilang business. Yan. Kasi dito na na kumbaga na lalaman ng prospect mo, natutulungan mo siya. Okay, nalalaman ng prospect mo na meron pa pupuntahan kung sila mag-join sa business na ino-offer mo. Okay, pagdating naman sa product, nalalaman agad ng prospect na, example ako, nagbebenta ako ng barley, ito po yung recommend na pag-take, tapos i-take po ng ganito, di ba mayroon siyang guide? Ano yung gagawin niya next kapag bumili siya? Tapos, ito yung mga next. Kumbaga, dun pa lang, nag-guide mo na siya. Okay? Malaking impact to. Malaking impact pagdating sa prospect mo yung pagsasabi ano yung gagawin niyang next. Number 7, never disagree. Ito yung pinaka-favorite kong part sa lahat. Okay? Pati pag-handle ng question ng downlines, pati concern ng downlines, pati personal problem, ginagamit talaga to. Okay? So, ang pag-usapan naman natin is pag-handle ng objection. Okay? So, dito magagamit mo in real life talaga ng todo-todo. Yung never disagree. Kung hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng prospect mo, di ba? Sino po dito yung sinabihan na, networking yan, ganito kasi yan, ganyan, ganyan. Nagkwento na. Hindi ka agree kasi nga nakapag-training ka.
Okay, na-attendan mo yung training ng malulupit sa IM Worldwide na ganito yung gagawin, ganyan-ganyan. Eh, hindi mo maipasa yung mindset mo. Doon sa prospect mo, ang mangyayari, ang gagawin mo, syempre, babaliin mo yung sinasabi niya. Di ba? Magkukontrahan kayo. So sabi dito, never disagree. Okay? Kung hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng prospect mo, pwede mong gamitin tong mga linyang to bago mo sabihin yung opinion mo. Okay, ngayon nakapag-training ka. Eh, ayaw mo yung sinasabi niya. Ngayon, ang gusto mong gawin, sabihin din yung ano, yung gusto mong sabihin, debate na ang tawag doon. Okay? Nagde-debate kayo, nakikipagtalo na kayo. Di ba? Parang yung kanina, yung roll number, yung sunod kanina na tinapik natin. Okay? So dito, sasabihin mo lang, naiintindihan kita. Example, sabi niya, alam ko na yan, networking yan. 'Di ba? Objection din 'yon. Networking yan, yan yung mga kukunin yung pera mo, dodoble yung pera mo, ganyan-ganyan. Yan yung mga napanood ko sa TV na ganito, 'di ba? Ngayon, syempre meron kang idea na gusto mong sabihin sa kanya. Bago mo sabihin 'yon, ito mga pwede mong sabihin sa kanya. Bro, naintindihan kita. Okay, kasi ganyan naman ako before. Nung nung nakita ko na networking, ganyan din naman yung pananaw ko before. Pero alam mo ba, doon mo na sasabihin yung opinion mo. Pero, nung nalaman ko na ganito pala, sabihin mo na yung pinaka-opinion mo na sa kanya. Ngayon, hindi masasaktan yung prospect sa'yo at papakinggan ka niya kasi nirespect mo yung opinion niya. Lahat kasi ng tao may sari-sariling opinion. Okay? Doon pa lang pinakita mo agad yung pagiging professional mo when it comes to business. Okay? Doon mo pinakita agad na hindi mo siya kinontra, pinakinggan mo siya, then in-educate mo siya. Okay? So hindi kayo ngayon nagdebatihan. Hindi kayo ngayon nag-away at nagpilit kung ikaw ba yung tama o siya ba yung tama. Di ba? Ito pa, next na pwede mong sabihin sa kanya. Alam ko yung nararamdaman mo. Yan, pag galit na galit. Okay? Bago mo sabihin yung opinion mo, sabihin mo muna to. Okay? Never disagree. May mga key takeaway ba kayo, guys? Pwede bang pa-type kung naintindihan nyo yung ating topic? Yan. Pa-type naman dyan mga mentors kung naiintindihan nyo. Okay? Baka mamaya salita ako ng salita din dito. Hindi nyo pala naintindihan. Sayang. Okay, pa-type yan. Yun. Nag-type si Mentor Grace. Sabi niya, I am learning. Yan. Pa-type naman mga mentors ng I am learning. Yan. Sabi ni Mentor Shi, yes po. Okay. So ito, I understand you. Yan. Pero, tsaka mo sabihin yung opinion nyo po. Ito pa. Ayan, thank you so much kay Mentor Anita. Do understand. Ayan. Si Mentor Lorraine, I am learning. Sabi ni Mentor Ruel, I am learning. Ito pa pwede mong sabihin. May point ka dyan. Sis, ayan, kung sister mo siya, may point ka dyan, sis. Okay, sa sinabi mo. Pero, yan, tsaka mo siya sabihan. Hindi talaga masasaktan ng loob yun. Okay, tapos magiging kakampi mo pa siya. Kasi, nirespect mo yung opinion niya. Okay? Ayan, nagta-type din po sa ating page si Mentor Test German. Sabi niya, I am learning. Okay, nakikita ko din po yung ating nanonood sa Facebook Live natin. Salamat po sa lahat ng mga nag-engage. Ayan, pumasok din si Mentor Maricel. Hello po. Okay. Next naman natin, umulit. Okay, balikan natin, never argue, never convince. Ayun, yung never disagree, kadugtong siya nung never argue. Okay, number 8, last. Ito yung pinaka-last na rule. Always know the reason why before answering any objection. Okay? Dito, sinasabi mo dun sa prospect mo na pag inalam mo kasi yung dahilan kung bakit niya sinabi yung ganung bagay,
nalalaman mo pa yung pinakamas malalim na dahilan. Okay, pag sinabi niyang networking, oh, tanungin mo siya, bakit mo bro nasabi na networking? Okay, ayan. So ngayon, always know the reason why before answering any objection. Wag na wag kang sasagot ng objection hanggat hindi mo panalalaman yung reason why ng prospect mo. Kung sa simula pa lang ay nagbato ka agad ng objection, pwede mong kontrolin ang conversation nyo by telling your prospect this. Okay, example. That's a good question. Sasagutin ko lahat ng mga tanong mo mamaya. Ngayon, gusto muna kitang interviewin para malaman nating parehas kung para sa iyo ba ang opportunity na to. Do you want to continue? Kung ito, example, magsisimula kang mag-present. Okay? At sinabi sa iyo agad ng prospect mo na, networking ba yan? Yung i-explain mo sa akin. Okay? Ayan ba yung ganito? Pag ganon, pwede mong sabihin to. Okay, maganda yung tanong mo. 'Di ba? Yung networking na tanong niya. Pero ikaw kasi inaalam mo muna kung para sa kanya ba yung opportunity na ino-offer mo. So ngayon may mga certain tanong ka kasi diyan para kasi lahat naman tayo no na nagre-represent ng nag-o-offer ng product at business is inaalam natin kung para sa kanila ba yung product at opportunity natin. Meron tayong topic diyan na right mindset. Okay? Sa pag-prospect, meron tayong tinatawag na right mindset na ito. Ang right mindset ko pagdating sa pag-prospect, kapag makikipag-usap ako sa client, inaalam ko yung dahilan. Okay, example, ano kaya yung may tutulong ng product at opportunity ko dito sa taong to? Kaya more an nagtatanong ako doon sa prospect at hinahanap ko yung dahilan niya bakit ko ipapakita sa kanya yung opportunity or bakit ko i-offer sa kanya yung product. Kasi kung hindi ko alam yung dahilan niya, okay, ang mangyayari nun, ire-reject niya lang ako kasi hindi para sa kanya. Okay? Understand po? Kung hindi para sa kanya, yung opportunity or product na ino-offer ko, ang mangyayari, babaliwalain niya yon. Okay? So, malalaman po natin sa IM5, how to prospect. Ano yung pinaka-right mindset? Kasi kung isipin mo lang, kaya ka nagre-recruit para mag-give me five, mag-just for you, magpalaki ng team, mahihirapan ka. Kasi ang tinitingnan mo, yung para sa'yo. Pero kung dapat ang mindset mo is pag nagpro-prospect ka, what's in it for them? Ano yung magiging nila pagdating sa pag-o-offer ko? So kung meron dahilan kung bakit kailangan nila yon at bakit nila papakinggan yung sasabihin mo, iyon yung pinaka-right timing. Okay? Pero kung wala, sayang, magsasayang ka talaga mens ng time para doon sa prospect mo. Okay? So dito, bago sila magsabi ng mga objection at kapag hindi mo pa alam yung pinaka-reason why nila, tanungin mo ulit sila. So pwede mong gamitin yung pinakahuli. That's a good question. Sasagutin ko lahat 'yan ng mga tanong mo mamaya. Ngayon, gusto ko muna kitang interviewin para malaman nating parehas kung para sa yung opportunity or product na ino-offer ko. Do you want to continue? 'Di ba? Ganon. So, proceed tayo. So, yun po yung 8 rules ng topic natin. Okay? Actually, hindi pa tayo tapos. No? Kala ng iba, no? Tapos na. Okay lang po ba pa-type mga mentors dyan yung mga sinasabi sa inyo ng prospect nyo? Ayan. Kapag example, linatagan nyo, ano yung mga problem ng mga prospect nyo na sinasabi nila? Okay lang po ba pa-type mo na tsaka inumin na ako ng tubig? Ayun, may nag-type. Sabi niya, no? Ang mahal daw ang barley at wala pang budget. Yan, si Mentor Jeffrey, mahal ang barley. Okay. Busy, walang time. Yan. Yan yung mga itatopic natin. Okay? So, are you excited, guys? Pwede yung pa-type lang po ng mga problem or nararanasan nyo na kapag nag-prospect kayo, ayun, walang ipon. Ipon muna pala. Okay? Pag-iipunan,
'Pag may ipon na po, 'yan, ipon muna. Hanapan ko ng oras, ayan. Can't do networking, sabi ni Mentor Susan. Walang perang pang-join, ayan. So, walang pera, ah, can't do networking, hanapan ko ng oras. So, time, money, 'di ba? Pag-ipunan pa, busy, 'yan. Okey, mahal daw ang barley. Okey. 'Yan. So, salamat po sa lahat ng mga nag-engage at nagsabi ng kanilang problem. In-apply na agad natin yung always be the one asking, okey? 'Yun. So, meron tayong mga certain topic dito na tinatawag nating plastic. Ito yung pinaka-common objection. Participant can now see your application. Merong sounds na ba? Ayun. Ito mga mens, ito yung mga common na mga problem na sinasabi ng mga prospect natin. Yung tinatawag nating plastic. Okay, hindi po plastic na supot yan or anything. Okay? Meron po yan mga meaning. Okay? Unahin natin yung P. Yan, wala akong pera. So maraming nag-type kanina na sinasabi ng kanilang prospect is wala akong pera. Okay, dito ngayon magagamit mo paano mo i-handle yung kanilang objection. Okay. So number one, learn how to classify and ask before you proceed. So always be the one asking. Okay? So ngayon, nai-present mo sa kanila yung business at nakita nila yung puhunan. Okay, ang sabi niya, ay bro, wala akong pera. Di ba? Wala akong pera. Or yung iba, pag-iipunan ko pa. Di ba? So ngayon, ang pwede mong sabihin sa kanya, dun sa sinabi niyang wala siyang pera, okay, dito pwede mong sabihin dito, yung 44,800 kung yung gold ang nagustuhan niya. Yung 44,800 kung titignan natin as problema, problema talaga yan. Okay? Pero kung iisipin natin, mabuti, solusyon yan sa matagal na nating problema sa pera. Okay? Ang pera matagal ng problema since 2005 until now. 'Di ba? Yung pera, matagal na talagang problema yan eh. Ngayon, kung hindi natin gagawan ng paraan, after 5 years, ngayong pag-uusap natin, yan pa rin ang magiging problema. Kasi hindi natin sinusolusyonan. Ngayon, pinakita ko sa iyo yung solusyon for you to decide. Yan, gagawan natin ngayon ng paraan. So ngayon, pwede kang magsabi sa kanya ng mga paraan na naiisip mo na it's either ginawa mo or ginawa ng mga business partners natin, paano sila nakapag-join. Ngayon, mga tatanungin ko dito, mentors, no, sa lahat ng nandito sa Zoom, okay lang po ba pa-type kung ikaw yung tao na walang pera nung nag-join? Okay, nung nakita mo tong opportunity, wala kang pera, pero ano yung ginawa mong paraan? Okay? I think yung iba, ang ginawa is nag-loan. Okay? Or nangutang. Yeah? Ano yung mga bagay na ginawa niyo mga mentors, no? Yun, si Mentor Grace, sabi niya, nanghiram. Pero meron din dito, no? Si Mentor Apple Bait, sabi niya, mahihain ako, hindi ko magagawa yung business. So, iba pang objection yun. So, dito, nangutang sa Bombay. Okay. Ayan, so yan yung mga bagay na kaya mo siya ginawan ng paraan kasi nakita mo yung opportunity na makakatulong sa'yo. Ngayon, pwede mong sabihin yung story mo, kung ikaw may sarili kang story, paano mo siya nagawa ng paraan. Ako kasi, may savings ako. Nung nag-join ako, meron akong savings, pero ipinout ko into business. Yan. Ayun, si Mentor Helen, ginamit yung credit card niya. Or, ayan, credit card. So, pwede mong sabihin sa kanya, bro, may credit card ka ba dyan? Or may kakilala ka bang may credit card? Kasi yung mga business partners natin, yun yung ganun yung ginawa nilang paraan. So yung W, Bush, sanla, hiram, utang, di ba? Benta. Ibenta yung mga hindi na ginagamit.
Okay, so mag-liquidate ka ngayon ng asset. Ngayon, sa mga wala pong pera, ang gagawin mo ngayon, pag-uwi mo ng bahay, okay, kung nandiyan ka na sa bahay, since sa mga client sa mga client, sabihin mo, pag-uwi mo ng bahay, bro, ngayon, pwede kang magbenta ng mga hindi mo na ginagamit na mga mga gamit na hindi na ginagamit. Okay? Pag-uwi mo ng bahay, takpan mo yung iyong mata. Yan, ganyan. Pagpikit mo, ikot ka, tapos ilagay mo, turo. Ikot ka, bro. Yan. Pag ikot mo sa bahay mo, kung ano yung una mong maituro, yan ang pwede mong ibenta. Eh kung naituro mo yung asawa mo, di ba? Ibenta mo na. Di ba? Joke lang, joke lang. Jokes lang ha. Baka mamaya, seryosohin, no? And jokes lang po yun. So yung pwede po yung mga ganong bagay, pwede mong sabihin sa kanya yung mga idea kung paano ginawa ng paraan. Okay, next natin. Kapag gusto may paraan. If ayaw, maraming dahilan. Agree po ba? Ito, ipaparealize mo sa kanya na maliit ang ilalabas kumpara sa babalik. Kasi more uncommon kasi ito yung wala akong pera eh. Ipaparealize mo dun sa prospect mo na yung ilalabas niya, ang laki ng pwedeng ibalik. Example mga mentors, nakita niyo po ba yung in-encash po ni Mentor Peach? Di ba? Almost 11M. Tax pa lang, nasa 1M na. Magkano yung pinakamataas nating puhunan? 198,800. Pero ganun yung kinikita. Sabihin na lang natin, pinakamababa na lang. Mayroon dito nag-join na kabataan. Para makarelate po, no? May nag-join dito kabataan, naglabas lang ng 16,800. Tapos, nung ginawa niya tong business, doon niya nabili yung kanyang iPhone, yung kanyang MacBook Air, nasa 60,000 yun. 200,000 yung mga ganung bagay. Yung iba pa nga nakabili ng car. So ngayon, papakita mo sa kanya yung ilalabas kumpara sa babalik. Okay? Yan, example, magkano yung Ferrari or iPhone? If ibibigay ko sa'yo ng 16.8 bukas, 1 PM, magagawan mo ba ng paraan? So, pinapakita natin dyan, mentors, no, yung value. Okay? Okay, yan, balik tayo, no? May natutunan po ba? Malapit na lang tayo. So, dito sa pinaka-last part, pinapakita natin yung value dun sa pine-present natin na maliit lang talaga yung puhunan kumpara sa babalik. Okay? Okay, next. Yan, investment versus luho. Okay, yung pera marami ng beses dumaan sa palad natin. Pero walang nangyari. Dito, sacrifice ka lang. Kung yung iba talagang, example, yung mga OFW po na mga pine-presentan natin, grabing hirap, no? Ngayon, marami nang dumaan sa kanilang palad tapos walang nangyari pa rin. Okay, yung pagka-pay, slip na. Okay, pay slip. Ngayon, ipapakita mo sa kanya na ang gagawin niya is business. Na pag nag-put up siya ng capital, malaki yung pwedeng ibalik sa kanya once na gagawin niya tong business na to. Ayun. So, nasagot po ba natin yung wala akong pera? Okay? Ito naman. Yan, can't do networking. Okay? Pwedeng sabihin natin dito yung can't do networking kasi hindi ko yan linya eh. Yung pag-network, yung network business na yan, hindi ko yan linya. Lalo po yung mga professional na mga business partners or mga nilalatagan natin, talagang hindi nila linya. Okay? Ito yung pwede mong sabihin po sa kanila. Tanungin natin sa sarili natin, ano ba yung linya? Okay? Yan yung pinag-aaralan, di ba? Yung pinag-aaralan natin. Pero bakit maraming call center pero wala namang course na call center? Meron po ba sa school ang course is call center? I think wala. Okay, wala, di ba? Pero bakit maraming pumapasok sa pagko-call center? Any idea po? Ngayon, kung may idea ka sa tanong na yan, dun mo marirealize na walang linya-linya.
'Pag gusto may paraan, 'pag ayaw, maraming dahilan. So, lahat ng bagay napapag-aralan, okey? So, i-keep mo na yung sagot diyan, okey? Wala talagang course na call center pero maraming pumapasok sa call center. Example, ang linya mo is 20,000 per month at meron kang nakitang business na ang pagbebenta ng tuyo, ta's kaya mong kumita ng 200,000 per month. Tingin mo, ano yung gusto mong linyahin diyan? Okey, siyempre yung mas malaking income, kasi mas makakapag-provide ka at kaya mong kumita ng mas malaki. So, kahit hindi mo linya, pag-aaralan mo siya. O gano'n din sa network natin. Nakita mong kaya mong kumita do'n sa marketing plan, okey? Kahit hindi mo siya linya, since napag-aaralan lahat ng bagay, puwedeng linyahin. Oh, ito pa malupit, yung doktor nag-nurse para makapag-abroad. So, ibig sabihin ang layo ng kanyang linya. Puwede naman both 'no? Pero example 'pag nag-abroad siya, magsisimula pa rin siya from the bottom. Iba kasi yung trabaho na din sa ibang bansa. May konting idea pero iibahin ulit, ngayon tuturuan ulit ng panibagong mga strategy, technique or et cetera. So, ibig sabihin lahat ng bagay napapag-aralan. Okey? Lagi niyong ipapa-realize sa mga kausap niyo na 'pag sinabi niyang, "Hindi ko 'yan linya, bro, networking, okey, hindi ko magagawa 'yan. Ang layo kasi ng ano ko," 'di ba? So, ang sasabihin mo, lahat tayo pinanganak sa mundong 'to walang alam. Ngayon, yung linya natin, naging linya na lang natin 'yan kasi matagal na nating ginagawa, nakabisado na natin, naging part na ng sarili natin. Kaya kahit pikit ka or tulog ka, nagagawa mo siya. Kasi ilang beses mo na kasi siyang ginawa, nagiging part na siya sa body natin. Okey, nagiging gano'n, linya-linya na 'yan. Number 3, mayroong nagsabi kanina dito 'no, ask ko muna sa mama at asawa ko. Kapag nagpro-prospect ako, lagi kong tinatanong, 'di ba meron tayong tinatawag na form, family, occupation, recreation, message. Oh, since kabataan, ang tatanungin lagi mo 'pag nagmo-prospect, "May partner ka na ba?" Ayun, naks. "May jowa ka na ba?" Ayan. Sino po yung mga nagtatanong ng gano'n? Okey, wait lang, wait lang, hindi natin makita. Okey. Ayan, so ask ko muna sa asawa at partner ko. Example, 'pag meron kang client, tatanungin mo siya kung may partner ba siya or asawa kasi mas maganda 'pag nag-present ka, andun na din. 'Yan, mas maganda po 'yun. Kung wala naman, so proceed ka lang dun sa presentation. Pero pagdating sa presentation at na-present mo na, okey hindi mo na tanong at sinabi niya, "Ask ko muna sa asawa ko or ask ko muna sa mama ko." Ayan, ano yung gagawin mo ngayon? Baka puwede mong sabihin, sige. Tanungin mo na lang ta's update mo ako. 'Pag gano'n nasayang yung prospect, okey, hindi ka makakapag-on the spot nun. Mens, paano kung sabihin nila na presentan na ako niyan? 'Yan, mamaya po usapan natin yung ibang topic, okey? Ngayon ita-topic natin dito, okey naman 'yan, kaso hindi nila napakinggan ang presentation. Agree po ba? Example, nanood ka ng sine, then tinanong mo sa mama or papa mo if maganda ba yung palabas. Ang kaso, 'di din naman nila napanood yung movie na yon. Anong ine-expect mong sagot nila? Okey? I think hindi makasagot ng tama yon. Kasi hindi niya napakinggan or napanood yung tinatanong mo. Kaya it is the best if sino ang nakaintindi, siya ang magde-decide. Lagi mong sabihin dun sa kausap mo. Kasi di naman nila napakinggan yung prinesent sa'yo. Paano if ayaw nila? Tanungin mo siya, "Bro, paano 'pag sinabi ng mama mo or asawa mo na ayaw nila nung in-explain mo, tutuloy ka pa rin ba?" Dun mo malalaman kung meron siyang sariling desisyon. Kung wala lang siyang sariling desisyon, ito yung pinakamagandang gawin mo. Mas maganda bro, kung dalhin natin si mama mo or asawa mo para ma-explain natin. Kasi 'pag ako yung nag-explain at may tanong sila, puwede kong masagot ng tama.
Pero kapag in-explain mo sa kanila yung napakinggan mo ngayon at meron silang sinabi na hindi mo nasagot at na mali-mali ka, pwedeng mag-negative. Okay? Kaya nga yung ginagawa ng iba, pag napresentan nila, alam nilang pwedeng mag-disagree yung kanilang partner or magulang, talagang ginagawa nila ng paraan, sinesekret muna nila, tapos pag nakapiin na sila, tsaka na sila nagsasabi. So, wala nang bawian yun. Pero kung ito, gagawin natin as professional, ito yung pwede natin gawin. Okay? Kung hindi siya makapag-decide pala at yung magulang niya or yung asawa niya yung kumbaga 80% nagde-decide sa gagawin nila both, okay? Maganda, ikaw yung mas mag-present doon ulit sa mama or partner niya. Okay? Para yung mga tanong ng yung mga yon, ikaw yung makasagot para maipaintindi mo sa kanila ulit. Okay? So next natin. Yun, iniisip po ng iba, small time business. Example, nag-pay in lang kasi siya ng 16,800, hindi sineseryoso. No? Nag-pay in siya ng copper. Okay, hindi siya sineseryoso kasi niisip niya small time business lang. Ang network marketing is for people who loves helping other people. Okay? Kasi dito, kapag willing kang makatulong sa iba through our product pa lang, andun yung genuine. Okay? Seryoso na pagtulong, talagang ganito yung network business. People helping people. Okay? Kapag iniisip nilang small time business ang network marketing, tignan natin, meron bang small time na kumikita ng more than 1 million per month? I think ang 1 to 5 natin na top earner is nagwa 1 million na sila per month. Yung top earner po natin ng I Am Worldwide, top movers, yung 1 to 5, doon na lang muna, no? Nagwa 1 million na sila per month. Okay, tingin natin, small time pa ba? Meron bang small time na naka-Ferrari or mga 3-story house and lot? Kaya kung ikaw mentors, okay, kung ikaw din yung objection sa'yo, kaya hindi mo sineseryoso tong ganitong business, kasi iniisip mong small time business lang to, naku mens, sayang. Sayang talaga. Okay? Kaya kailangan 101% yung todo ng effort mo. Okay? Yung pag-attend ng training, kasi hindi siya small time business. Di ba? Show I am worldwide result and testimonials. Oh, example. Ito pong event sa Metro 10. Ang dami pong sports car doon. Di ba? Sabi ni Mentor Tess, sabi niya, pautangin mo muna ako para makapag-join. Ayun, nasagot naman natin yon, no? Mamaya, itatopic ulit natin yon. Balikan natin. Ito, kung iniisip natin small time ang network marketing or I am worldwide, grabe. Ito po yung result ng I am worldwide. 6 years. Di ba? Mentor pitch. Grabe na yung kanyang naging achievements po dito kasi last time, ito may screenshot ako, 11M yung kanyang income. Di ba? Tapos, nung in-encash niya, since nagbabayad tayo ng tax, 1M yung tax. Grabe, no? Hindi natin iniisip na small time business ang IM Worldwide. Kaya itudo natin. Okay? Yung pag-attend ng training, yung paggawa ng IM5, seseryosohin na natin. Okay? Ito, success story, no? God uses our broken piece to make something beautiful. Yan. Oh, di ba? Grabe, no? Oh, mayroon nagsabi kanina dito na wala akong time. Natututo po ba? Yan. Pa-type ulit guys na ang I am learning. Kung meron kayong mga kitikawin, no, pwede nyo i-chat sa ating comment box para balikan natin later. Yan. So, wala akong time. So, pag sinabi sa'yo ng prospect mo, wala akong time, sasabihin mo, no, okay lang yan. Pwede mo naman ito gawin part-time. Di ba? No need to resign. Okay, baka mamaya nag-resign agad yung prospect mo, no? Pwede mo kasing gawin tong part-time, di ba? Pag-online, pag-Facebook. Di ba? Sino po dito yung part-time pa niyang ginagawa si I Am Worldwide? Pa-type naman ng 1 kung ikaw yung part-time mo palang ginagawa si I Am Worldwide.
Ayun, si Mentor Jocelyn, Mentor Mary, Mentor Sheila. Yan. So part-time nila ginagawa. So ang dami pa nang makaka-relate. Ay nako, friend, pwede nating gawin 'to. Kasi ako ginagawa ko lang part-time pero nag-just for you na ako. 'Di ba? 60,000, 300,000 o part-time ko pa lang 'to ginagawa. Oh, 'di ba? Si Mentor Tess, si Mentor Carmen sa Facebook Live natin. Okay? Yan. Tapos ito pa maganda. Kasi iba kasi ang network marketing compare sa traditional business. Lagi niyo pong tandaan 'yon. Dito, hawak natin ang oras. Pwede mo ito gawin every rest day mo. Yan, binibigyan mo ngayon ng solusyon. Ang sabi niya, Jay, hindi ko magagawa yung business kasi wala akong time eh. O, kung nakinig ka po kanina ng training ni Mentor Shane, time management. Naks, di ba? Grabe yung training ni Mentor Shane kanina. Time management, very essential talaga sa business natin. Ito trine-train na kanina para sa mga distributor yon. Pwede mo din sabihin to sa mga prospect mo kung wala silang time. O hawak mo oras mo, pwede mong gawing part-time. Tapos, ito pa, kung student naman yung prospect mo, if sa school, you can do this part-time habang nag-aaral. Ayaw mo nun, bago ka makagraduate, may kotse ka na. Kasi ginagawa mo siya part-time. So, it's all about priority, time management. Ganito bro, mahilig ka ba manood ng K-drama? Yeah. Kapag nanonood ka ng K-drama, sorry, napuwi nga. Kung nanonood ka ng K-drama, yung 5 hours na panunood mo, pwedeng bawasan mo muna ng 3 hours. At yung 3 hours na yon, laan muna natin sa business natin. Yung 2 hours, pwede kang manood ng K-drama. At least hindi siya nasaktan, naitigil niya yon. Pero pag member na, yan, tigil na. Okay? So, yan po, yung wala akong time. So, bigyan mo siya ng solusyon pagdating doon. Okay? Kanina may nagsabi, no? Ipon muna ako. Sino ba yung nagsabi kanina? Pa-type naman ulit dyan, mentors. Kung ikaw yung naglagay kanina dyan ng ang prospect mo is ipon muna ako. Okay? Natutuwa ako dito sa ipon muna ako. Yan. Wala din akong time noon, sabi ni Mentor Roland, no? Wala din akong time noon, kaso naisip ko lahat naman tayo ay may 24 hours. Kaya hinati ko ang time ko. Time management. I use my time wisely. Oh, di ba? Grabe, no? Palakpakan naman natin Virtual Club si Mentor Roland. Yan, pag sinabi ng prospect mo is ipon muna ako, yan, sabihin mo, no? Ilang taon na tayo? Okay? May naipon ba? Di ba? Kasi maliit o wala, yan. Example, dagdagan mo pa ng 20 years. May maiipon kaya? Kasi ang pag-iipon kasi habit. Kung hindi siya habit, hindi niya habit ang pag-iipon, wala talagang maiipon. Lalo kung ang kinikita niya is sapat lang or kulang pa doon sa gastusin niya araw-araw. Wala talagang maiipon. Kaya ang gagawin mo, bibigyan mo siya ng idea. Okay? Kailangan natin huwag pag-ipunan, kundi gawan ng paraan. Okay? Habang tumatanda tayo, lumalaki yung expenses. So, ang hirap talaga makapag-ipon. Di ba, mentors? Pwede mong sabihin to sa prospect mo. Ang Chinese nag-start ng business sa loan or utang. Yun ang tinatawag na good debt. Kung ang hiniram mo is inenegosyo mo at merong kapalit. Kapag walang kapalit at pinangluho mo, pinanggastos mo, okay? Yun ang bad debt. Okay? So, yun. Corny naman yan. Okay? Sino po dito yung nakokornihan? Ako din dati nakokornihan ako. Power. Isa-isang milyon. Di ba? Kaso more than that, more than the superficial, inintindi ko ano nga ba talaga yung business. Doon ko nalaman na life-changing pala yung business. 'Di ba? Maraming buhay na ang nabago ng negosyong 'to. May dating commuter na ngayon may kotse na. Dating nangungupahan, ngayon may sariling bahay na. May sariling kondominium na. Dating baon sa utang, ngayon nakaahon na sa buhay. Hindi lang nakaahon, kundi nabago talaga yung buhay. Okay? Kilala ko diyan si Mentor Kat. I think nasa kalahating milyon yung kanyang loan sa bank. Tapos nagdagdag pa ng another loan
para pang Jade niya. Kasi alam niyang makakatulong sa kanya yung ganitong business. Okay? Yan. So ngayon, yun ang pinakaano. 'Di ba? Si Mentor Cut, grabe. Pero ngayon, imagine nyo na lang, no? 3-story house and lot, I think. Lamborghini. Di ba? Kasi nung nagkaroon kami ng CIA or cross-line in action or I think mentoring ng mga top mentors ibang team na iniheld po ni Mentor Peach, yun ang nakwento niya. Kasi nag-meeting si Mentor Kat. Okay, laki pala ng loan niya before. Di ba? Pero grabe na, no? Yan, corny ba ang kumita ng malaki? Kasi naisip kong parang mas corny yata yung malakas yung dating, walang datong. Di ba? Okay lang magpa-corny kung payaman naman, di ba? Example natin si Sir Manny Pacquiao, di ba? From brag to riches, di ba? So ito na lang, bonus ulit natin. Magkano ba ang kinikita mo diyan? Sino natanong ng prospect ito? Nung pinakita mo, ito yung kitaan natin, just for you, give me 5. Ito yung ano, ganito. Tapos, ang sinabi ng prospect mo, magkano na ba kinikita mo diyan? Ito yung pwede mong sabihin sa kanya. Tanungin mo siya. Okay, kanina yung role natin, always be the one asking. Magkano bang gusto mo na marinig para maging interesado ka? At ang sinabi sa'yo ng prospect mo, 50,000. Okay? If kumikita ka na nun, sabihin mo lang na, great, yan na ang kinikita ko. Yan na ang kinita ko sa business. Gusto mo ba ituro ko sa'yo kung ano yung ginawa ko? Ang sasabihin niya, if yes, sige, pakinggan ko, di ba? Pero kung hindi ka pa kumikita, mentors, ng 50,000 doon sa sinabi niya, ito pwede mong sabihin. Well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na to. Pwede kasing maging honest ka. Okay? Kasi yung iba, para i-depend nila yung sarili nila, magsisinungaling. Okay, hindi mo kailangan ng ganun. Sabihin mo lang yung pinakatotoo. Okay, well, basically, kakasimula ko pa lang sa ganitong business na ito, kaya hindi ko pa na-reach ang income na yan. But, let me tell you about my mentor. Yan, si Mentor Mentor Shane, Mentor Kinix. Kumikita na siya ng 50,000 per week. Okay, gusto mo ba malaman kung ano yung ginawa niya para kitain yon? Pag ganon, tsaka mo explain ulit. Diba? Tell a short story of your mentor. Doon mo mahuhook. Okay? Yan, networking ba yan? Ito, sasabihin mo na agad, no? Na pag sinabi niyang networking ba yan, ang pwede mong iano doon, kapag meron na siyang idea, pagdating sa networking, never argue at never disagree. Okay? Huwag kang makipagtalo. Gamitin mo yung role na yon. Okay? Example, sabi niya, networking ba yan? Ang sasabihin mo, naghahanap ka ba ng networking? Yan. So, always be the one asking. Tapos, ang sabihin ng prospect mo, hindi or yes, good. Magugustuhan mo ito. Pag sinabi niyang hindi, okay, good. Magugustuhan mo to. Pag sinabi niyang yes, okay, good. Magugustuhan mo to. And then, next natin, alamin mo muna kung bakit siya negative. Kanina, ang topic natin is never assume negativity. Ngayon, kapag sinabi niyang networking ba yan? Alamin mo muna kung bakit niya sinabing networking. Meron kasing dalawa na reason kung bakit negative sila about networking. Number one, ito yung naririnig po nila, napapanood sa TV na mga networking, nang-i-scam, nanloloko, di ba? Or yung sinabi ng kakilala nila. Di ba? Huwag kang sasali na sa mga networking kasi ano yan, ganyan-ganyan. Ngayon, narinig lang nila. Kaya sila negative. Pangalawang reason, nag-join sila sa ganitong business but hindi sila kumita. Okay? Ngayon, kapag hindi sila kumita at nag-join sila, yun ang sinabi nilang experience, tatanungin mo, ano bang ginawa mo nung nag-join ka? Okay, always be the one asking. Pag sinabi niya, nag-training ka ba? Nag-invite ka ba? Pinag-aralan mo bang mabuti yung business?
Kung hindi, then baka yun ang nangyari. Okay? So explain mo, medyo napapaus na ako. Explain mo ng iba ito sa mga narinig nila or na-experience nila. Explain mo lang, mentors, na iba ito sa mga narinig nila sa TV, sa kakilala nila, etc. Or yung na-experience nila. Okay? Wait lang. Okay. Next natin, pyramiding ba yan? Okay. Always be the one asking. Yan. Ano ba ibig sabihin? Yung illegal? Okay? Pag sinabi sa'yo ng prospect mo, oo, yung tipong nangangako na dodoble ang pera mo, mag-i-invest ka lang, wala kang gagawin. Oo, sabi ng prospect mo, yung mag-i-invest ka pero wala kang makukuhang kapalit na product basta kikita ang pera mo. Sabi niya, oo. Ganun ba ang hinahanap mo? Pag sinabi ng prospect mo, hindi. Okay, okay, good. Kabaligtaran ito nun. O doon pa lang, sa pagsagot mo na to, sinabi mo na hindi pyramiding yung business natin. Kung ano man ang iniisip niya, iba to sa iba. Okay? O, di ba? Grabe yung mga resulta sa I Am Worldwide. Yan. Mm, di ba? So ngayon, ganun po mag-handle ng mga objection ng mga prospect natin. Okay? Na pag nasagot mo pala ng tama at na-educate mo sila ng tama at ginamit mo yung 8th rule sa pag-handle ng objection, yung negative, kahit super pa-negative yung prospect mo, nasasagot mo sila ng tama at napapajoin mo sila, napapasali mo sila. Kaya ang tingin natin, ang hirap mag-networking. Yeah? Nag-join ako niyan pero ang hirap pala. Kasi hindi mo alam yung mga ganitong strategy or skills. Kaya nga meron tayong tinatawag na training. Okay? By training, para ito is i-improve yung skills mo, ma-develop ka as a leader, kaya ang tingin mo yung mga top mentors ang gagaling. Napapasali nila. Hindi kasi ako kagaya ni mentor eh. Di ba? Na pag nag-discuss siya, nasasagot niya ng tama. Baka pwedeng maging dahilan natin yon na si mentor na lang yayain ko sa presentation kasi mas magaling siya mag-present. Kasi napapapiin niya yung prospect eh. Ngayon, ang gagawin mo ngayon, i-develop mo pa lang ng i-develop yung skills mo. Attend ka pala ng attend ng mga training. Para kapag sanay ka na, nagiging madali sa'yo. Ngayon, nung nalaman mo pala tong objection crusher na to, yung alam mo yung dinudurog mo yung objection ng prospect mo, talagang nalinawan ka na kaya mo na ngayon mapapiin. Ngayon, along the way, okay, lagi mong tatandaan, no, na along the way, ginagawa mo tong business na to, hindi pa ganun ka-smooth na baka nakalimutan mo yung mga tinapik natin kanina, pag-aralan mo siya ng pag-aralan, application, tapos analyze, application, analyze, ganun. Ganun lang pwede mong gawin. Okay? Sabi dito, sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. Okay? For at the proper time, we will reap and harvest if we do not give up. Okay? Maraming prospect po na mga negative. Okay? Sa tingin natin, di ba? Maraming mga prospect na ire-reject tayo or magsabi ng maraming objection. Pero pag hindi ka nag-give up, pinag-aralan mo yung business natin, dinevelop mo yung skills na meron ka. Okay? Na-develop ka as a leader. So ngayon, nagiging madali. Kasi sabi nga dito, at the proper time, we will reap if we do not give up yung harvest. Okay? So I think tapos naman na yung ating training. Pero may mga sasagutin lang tayo dito na mga hindi na topic kanina. Okay? Ayan. So I think 1 hour tayo mahigit, no? 9 tayo nag-start. So 9:10 pala. So 1 oras yung ating training. Ang sabi dito, meron akong natanong na may mga ano po ba? May mga objection pa ba na hindi natin na topic?
Mens, paano kung sabihin nila na napresentan na ako niyan? Ito pinakamaganda. Always be the one asking. Okay, naunawaan kita. Pagdating sa napresentan na daw siya before, ngayon, ano yung mga napresent sa'yo? Ngayon, sasabihin niya kung anong nalalaman niya. Ngayon ma-identify mo na kulang pa ba or hindi sapat yung mga nabanggit mo sa kanya. Yung nabanggit niya sa'yo. 'Di ba? Doon sa prinesent sa kanya, malay nyo, 'di ba? Ang layo pala ng ipre-present mo doon sa sinasabi niyang napresentan na siya. So always be the one asking. Tanungin mo siya kung ano yung mga natutunan niya nung prinesentan siya. Kasi for sure, iba kasi ang network natin sa iba't ibang company. Okay, agree po ba sa marketing plan pa lang, iba na, 'di ba? So ngayon, ang layo po. Manghiram sa mentor ko 'yan. Pero kung red packet na bigay sa akin ng amo ko, tinago ko ng 2 years, 'yun ang Naks, ang ginawa daw ni Mens is yung kanyang tinago for 2 years na red packet, ampaw ba? Anong tawag do'n? Yung sa Christmas ata 'yun, gano'n? 'Yun ang pinambayad niya. So ngayon, meron ka bang naitabi-tabi na gano'n? Naghanap sa cabinet, 'no? Savings din po, 'yan may yung iba may savings. Okay, meron po bang iba na, "Ay ito hindi puwede sa bansa, Australia namin ang networking." 'Pag sinabi niya, "Ay ayaw sa bansa natin yung ayaw na I think sorry, ayaw ng bansa namin dito sa Australia yung networking." 'Di 'wag siyang mag-networking dun, 'di ba? Sa bansang yun. Ang gagawin niya lang, 'di since online naman yung business natin, puwede siyang maghanap ng kakilala, okey, na wala dun sa ibang bansang yun. Kasi ang business naman natin worldwide, tama ba? Meron nga dito nasa Singapore, kung saan yung mga open country, puwede siya dun mag-network. So ngayon educate lang natin ng, yung prospect, okey? Tapos, sabihin natin yung naintindihan kita, naunawaan kita na bawal diyan, gano'n. So, you respect their decision, tapos bigyan mo yung opinyon mo na puwede siyang mag-network iba't ibang bansa. Hanap siya ng mga masisipag, 'di ba? And mayro'n pa po ba? I think wala ng tanong. So, sa ating Facebook Live, check natin. 'Yan, sabi ni Mentor Carmen, sabi ng prospect ko, "Ang mahal ng package." Okay. Ang ginagawa po natin diyan is, pinapakita kasi natin muna yung value dun sa package. Kasi kapag pinakita natin yung business, 'pag sinabing gastos, malaki talaga, tama? When it comes into, alam mo yun, gastos yung 44,000, 'di ba, 200,000, ang laking bagay talaga nun. Pero when it comes to business, tapos ang kapalit pala is pagbabago ng buhay. Okay, mag-just for you, mag-give me 5, makuha yung mga pangarap. 'Di ba napakaliit yung puhunan? Yung kanina pinakita natin kanina is, si Mentor Pitch, oh, iba't ibang mga car, travel, 'di ba? Yun yung kapalit dun sa puhunan niya, sa tingin natin, ang liit talaga ng puhunan, 'di ba? Hindi siya mamamahalan kapag alam niya yung value. Agree po ba? Si Mentor Ruel sabi niya, "Eto mens, ganito ang tanong sa ano, saka na lang." Oh, dun sa topic natin sa roll number is saka na lang, i-reject mo na siya, "Ay baka hindi para sa'yo 'to bro, yung opportunity na 'to. Thank you sa time." Ayan. So, ayun saka na lang kasi 'di ba hindi naman lahat ng ano natin, prospect natin is mapapa-join natin. So, next na lang tayo kung talagang ayaw niya talaga at kahit ibigay mo pa lahat ng mga paraan na makakatulong sa kanya, kung ayaw niya talaga, next na lang tayo, 'di ba? So, sabi ni Mentor Anita 'no, maraming nagba-barley dito, okey. 'Yun ang sabi, marami kasing nagba-barley dito, eh. Ayun nga ang pinakamaganda sa lahat, 'di ba? Since marami ng nagba-barley diyan, kilala na yung product na ibebenta mo, 'di ba?
Since kilala na yung benta na ibebenta mong barley, ito yung pwede mong kitain kapag sinipagan mo pa kasi marami pang hindi natatap dyan. Ito pinakamalupit ha. Dito sa Metro Manila, ang dami ditong nagbabarley. Kasi dito yung daming top mentors eh. Di ba? Nakita nyo sa head office natin kung gaano karaming distributor. Sa billboard natin, di ba? Sa EDSA, ang dami. Dito sa Metro Manila talaga yung pinakamaraming nagbabarley. Pero ang dami ko pang nagiging customer na taga dito sa Metro Manila. Kasi million po yung tao. Imposibleng inubos yan ng taga Barley dyan sa lugar na yan. Marami pang hindi natatap. Pag sinabi niya, maraming nagbabarley dito, tanungin mo, yung family mo ba nagbabarley na? Pag sinabi niya, magulang niya pa pala or kapatid, hindi pa nagbabarley. Oh, sabi mo, ang dami nang nagbabarley. Oh, hindi mo pa na-invite yung ano mo, relatives mo, di ba? Family members mo, di ba? So, educate lang natin sila. Actually, hindi talaga nauubusan ng market. Kung araw-araw may pinapanganak, araw-araw may lumalaki, oh, ang dami talagang hindi pa alam ang IM Worldwide at marami pang kasi itong ano, yung ganong sinasabi ng prospect, unang-una sasabihin pa ng iba is wala na akong ma-invite diyan, di ba? Paano pag wala akong ma-invite, di ba? Hindi tanong na yan nung 1990, di ba? Yung mga naunang nag-network, paano wala akong ma-invite? Ubos na. Hanggang until now, 2024, ang dami pa rin nagsasali sa ganitong business. Iba't ibang company, ang dami talaga. Okay? So, yun po, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ako nga, no, galing ako sa ibang network company nung nag-join ako dito sa IM Worldwide. Lahat ng kakilala ko, sunog na. Okay? Lagi yung tandaan nyo, no? Nung nag-network ako dito, sunog na yung market ko. Alam na kasi nilang nag-network ako. Kakilala ko walang sumali. Oh, pinakamalupit, right now, I have 114 to 120 direct. Na nung nag-join, nakilala ko na lang dito sa ganitong business. Prospect ko fresh. Ito yung mga hindi ko kakilala na na-add ko na lang sa Facebook, na-tap ng ads ko, 'di ba? Na-tap ng iba't ibang marketing strategy ko na naging friends ko na lang nito lang. Oh, nag-join 100 something. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, mga mentors. Okay? Anyway, tapos na yung ating training. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa ating training. So, yun po yung ating training. Hoping mga mentors, no, meron kayong natutunan sa training na to. Okay? So, I think picture-picture muna tayo. Yan, okay lang po ba makapag-open cam yung ating mga pogi, maganda na mga business partners natin? Okay. So, I think ako muna yung mag-picture sa sarili ko. Yan. B-sign lang po. Okay, sa gallery view naman tayo. Okay, kindly po yung ating B-sign. Ayan, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 6. 2, 4, 5. 30. Okay, tama. Okay, B-sign po. Yan na po. May makakapag-open cam pa po ba? 1, 2, 3. Okay. Ayun, maraming salamat, mentor, sa inyong time. Hoping, no, na nakapag-dinner na lahat, no? Na hindi inantok yung iba. Okay? So, kita-kits po ulit tayo sa next training natin. Maraming salamat po sa lahat ng nag-attend and God bless nyo po. More power, no, mga mentors. Bye-bye po.